Representative Franz Castro na dismayado sila sa tindig ng DOJ, Solicitor General at iba pang ahensya na dismayado kayo, dapat lang. Hindi kayo pwedeng sumaya. Wala kayong karapatang sumaya, kayong mga komunista. Wala. O dapat malungkot kayo lagi hanggang sa maglaho na kayong parang mga bula. noon pa man ay huwag pansinin ang ICC. Dapat anilay may motu proprio investigation o kusang pag-iimbestiga sa naturang... Naman si Castro, motu proprio ka pang nalalaman. Pagtatanong ka lang nung nakaraan dyan sa Congress, simpleng English construction, hindi mo nga magawa. May pa motu proprio ka pa nalalaman. Hindi mo alam yan. Huwag mo kami linlangin. Franz Castro, ilabas mo sinong ghostwriter mo. Tayo mo bulok. Wala kang alam sa batas. O na-expose ka nung nakaraan kanila ka Eric. Ang dami mong tinatanong labo-labo yung tanong mo dahil na-derail kayo. Gusto nyo kasi palabasin na si Kibuloy yung may-ari nung SMNI. Hindi pala. Mas matalino pala si Kibuloy sa inyo. So lahat ng mga tanong mo sana doon papunta dahil propagandista ka eh. Lahat ng tanong mo sana ipupukol mo kay PRRD, kay Kibuloy, putya irrelevant sila doon sa hearing. Nagmukha kang tae doon. Oo, nagmukha kang engot talaga doon, Franz Castro. Kaya wag mo kaming daanin sa motu proprio mo. Hindi ka marunong yan, maniwala ka. Ang issue. Inuuna pa nila na parang gusto nilang pagtakpan ang krimen ng dating administrasyon, particularly ang... Tanga. Sabi mo pagtakpan. May korte tayo rito, kakalaya lang ni Leila de Lima. Bakit hindi ka magdemanda rito sa korte sa Pilipinas kasi? Inuuna mo pa yung pag-aayos ng banks mo. Dito, sa korte dito. Oh, kaya ayaw nyo magsampa sa korte dito. Alam mo kung bakit? Pag nasampa nyo na yan sa korte dito, lalo nang itsipwera na yung ICC. Itsipwera na ICC kasi may kaso na dito eh. Ano pang kailangan nilang gawin? Hindi ba? Kaya yun ang rason kaya ayaw nyong isampayan dito sa ICC, dito sa mga korte sa Pilipinas. Kasi nga gusto nyo talaga ng international audience. Gusto nyo yung mga international media, magkomento tungkol dyan. Wala namang pakialam ng mga Pilipino. Hindi naman yan naglalagay ng pagkain sa lamesa natin. Ang arkitekto ng war on drugs, ang arkitekto ng Kokhang. Hindi ka ba naman kasi engot? Nangangampanya pa lang si PRD, sinabi niya na yan. Sinabi na ni PRD, ubusin ko yung mga adik na yan, pagpapatayin ko lahat yan. Sinabi naman ni PRD yan eh. Kampanya pa lang, sinabi niya na tataba ang mga isda sa Manila Bay. Kampanya pa lang, sinabi niya na sure kayo dababahan ng dugo. Winarningan niya na kayo eh. Nanalo pa rin siya. He's just a man of his word. Talaga to si Franz Castro, parang ewan eh. Na si dating Presidente Duterte, si Senator Bato, at iba pang mga mga kasangkot dito. Meron kang kaso ng pangkikidnap ng mga bata. Ang kapal ng mukha mo. May pa-arkitekto ka pa nalalaman. Ikaw ang arkitekto ng pangingidnap ng mga bata. Diyan sa nagiging mga aktivista. Antayin nyo, nag-iimbestiga na si Bato. Imbestigan, lalabas sa mga pangalan yung mga tukmol kayo. At alam nyo, pag lumabas ang mga pangalan nyo na talagang dumami yung mga magsasabi na mga rebel returnees na kayo ang nag-recruit sa kanila, putya, pasok kayo sa anti-terror bill. Matiterror, hindi na kayo mare-red tag. Talagang matiterrorist tag kayo. Kaya, Bato, bilisan mo baka puro ka na naman salita dyan, Bato. Baka naman matapos na yung termino mo, wala ka pang napaparusa ang mga komunista dyan. Rin ni Castro ang hindi malinaw na bilang ng naisampang kaso kaugnay sa drug war. Sa datos kasi ng Philippine National Police, 7,732 ang patay sa drug war. Pero lumabas sa pagdinig sa Kamara na wala pang 1,000 ang naihaing reklamo. Kaya hamon ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas kay dating Pangulong Duterte. Ex-President Duterte at sa mga alipores nitong sangkot sa drug war, harapin nyo ang libo-libong mga biktima ninyo. Alam mo ang haharapin niya yung kaso, ba't yung biktima ang haharapin niya? Gunggong!
Bakit siya harap sa biktima? Mabuti pa magsampa na kayo ng kaso sa korte dito para harapin niya yung kaso. Bakit niya harapin yung biktima? Ano yun? Nakatok siya sa bahay? Biktima kayo ng war on drugs, di ba? O eto na ako, anong gusto niyong gawin? Anong gusto mo ganun? Abnormal talaga tong mga loko-loko na to. Loka-loka ka ba? Mabuti pa, madam, yung mga ibinaon ng NPA na mga katawan ng mga namatay na mga kasamahan nila, ibigay nyo na sa gobyerno kung saan yung coordinate niya para mahukay na mga yan. No amount of brave threats can stop the POC from calling for justice and accountability. If you call for justice, sampa ka na ng demanda. Sampa ka na sa korte, hindi na immune ng presidente. Diba, dami yung patutsada nun kay presidente, immune pa siya. Ngayon wala na siyang immunity. Magsampa na kayo ng demanda sa korte. Pilisan nyo na. Puro kayo pa-media. Haharapin niya yung mga biktima. Pucha, hindi nga niya alam kung sino yung mga yan. Paano niya malalaman kung sino yung mga biktima kung wala naman kayo sasampang demanda? O sino ba mga nagdemanda? Anong pangalan ng mga biktima daw? O diba? Lukuhin mo, lelang mo, Rosas. Sa ngayon, tanging Human Rights Commission pa lang ang naghayag ng suporta at pakikiisa sa ICC probe. Kahapon naman sinabi ni Senador Bongo na dating special aide ni dating Pangulong Duterte, ikinakasa na rin daw ni Duterte ang kanyang legal team para sa ICC. Handa naman daw humarap sa Kongreso si Duterte. Hindi po namin napag-uusapan yan bagay na. Alam mo, ito ang bilib na bilib ako na senador. Ito ang senador na mahilig mag-selfie pero hindi to epal. Si Senator Bongo, trabaho lang ng trabaho yan. Uy, bato, gayahin mo nga tong kaibigan mo na to. Gayahin mo tong kaibigan mo na to. Hindi to sugapa sa camera. At I'm sure kausap niya po ang kanyang legal team. Depende po sa kanya yon kung imbitahan siya ng chairman. At willing naman po siyang magsalita at it's up to him. Bigay natin sa kanyang what is due to our former president na nagtrabaho po para sa ating bayan. Kaya sabi ko, Pilipino po dapat humusga sa kanya. Hindi po banyaga. Nagbabalita mula. Yo, that's the clear, a clear statement. PRRD will be tried by the Philippine courts. Philippine courts po, Filipino judges at ang kanilang haharapin. Hindi po yung mga huwes diyan sa ibang bansa. Basura yan, basura. Mahusay itong balitang ito. Palakpakan tayo. Kaya nyo pa? Mag-alas 2 na pala. Kasi hindi kinuha ko lang yung oras ni Banat dahil wala siyang ngayon, wala siyang live ngayon dahil busy siyang magkain-kain at inom-inom sa Japan. Actually, sinabi na rin naman ni Minardi Guevara na kung gusto naman ng ICC, pwede naman sila pumasok dito, pwede naman sila mag-investigate, pwede naman sila makipag-coordinate dun sa mga sinasabi nila mga biktima. Pwede naman through Zoom, pwede rin pagpunta sila dito, okay lang. Pero kung halimbawa yung mga ICC na yan will go to the PNP and ask for mga evidence, documents, hindi po tayo papayag doon. No? The government will not cooperate with them. They can they have the freedom, the right to talk to all the whatever, yung mga nila na yan, yung mga biktima na yan, bahala sila. Pero hindi nila pwede tayong utusan ng police, pwede utusan ng DOJ na gawin to, pwede kaming humingi ng listahan ng ganito, ng ganyan. Wala. Ayan, so walay daw talaga, walay. Yan. Hindi, kumbaga pwede naman daw talaga sila mga bossing na makapag-imbestiga dito, pero yun nga lang, hindi tayo makikipag-coordinate. So, good luck sa kanila. Oy, by the way disqualified na. Disqualified na mga bossing yung
performance will start momentarily.